Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa. Muli, eto na naman po tayo para lubos na maunawaan din po ang kabutihan ng Panginoon. At sa mga nakaraang araw ng ating pag-aaral, pag-aralan na po natin ang patungkol sa victory over death. Pag-aralan din po natin yung prinsipyo of giving, di ba po? Pag-aralan din po natin that out of nothing, into everything, no? Pagkatapos, sabing ganon, faith o how faith works, no? Sa araw naman ito, gusto ko rin naman pong matunghayan din nating sabay-sabay na pag-aralan, no? Ito po yung buhay ni Paul na kung paano pinakita niya yung kabutihan ng Panginoon, pinakita niya yung pag-ibig niya talaga sa Panginoon, kaya po nagpapatuloy si Paul sa kanyang paglilingkod. At dito ipinakita mula sa kanyang mga salita yung pagpapatunay na ang Diyos po ay mabuti at sa bawat isa po sa atin, tayo po ay nabiyayaan ng privilege, no? Or yung tinatawag na advantages natin dahil sa ating pagkakilala at pagkaunawa po sa ating Panginoon. Yun po yung pag-uusapan natin na kasama po sa kabutihan ng Panginoon, yung tinatawag pong our great advantages. Our great advantages. Kaya samahan niyo po ako at sa araw nito patuloy nating ipanalangin ang pag-aaral na ito. Dakilang Diyos, Ikaw po ay makapangyarihan, lubos mo kaming minamahal at naroroon, Panginoon, ang pag-ibig mo. Panginoong Hesus, sa pangalan ni Hesus, kami po ay lumalapit po sa inyo. Nagpapakambaba po kami pagkat wala po kami magagawa kung wala ka sa amin. Panginoon, dalangin namin na patuloy mo kaming saliksikin at patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga naging kakulangan, sa aming mga naging kasalanan. Bayaan mo, O Diyos, na kami po ay linisin niyo ng banal na dugo ni Hesukristo at ibalabal niyo po sa amin ang damit ng katwiran ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, O Lord, dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Ikaw po ay matapat. At salamat po, Lord, na sa bawat pagpapahayag ng aming mga kasalanan, Ikaw po ay tapat at banal na nagpapatawad at naglilinis sa amin, O Lord, sa lahat ng kalikuan, sa lahat ng aming mga kasalanan. At sa araw nito, Lord, kung paano napakabuti mo, Panginoon. Muli pag-aaralan po namin, Panginoon, ang bawat pribileyo namin, Panginoon. Ang bawat advantage namin, Panginoon, sa pagkakaroon ng opportunity na makilala ka, na tinanggap ka namin bilang Panginoon na sariling tagapagligtas. Panginoon, ipadala mo ang kaunawaan sa aming mga buhay. Maging sa bawat tahanan namin, Panginoon, dalin mo ang kapayapaan. At sa pangalan ni Jesus, manguna ka sa aming kalagitnaan, Ikaw po ang maging tagapagturo. Ikaw po ang magbigay sa amin ng lubos na kaunawaan at wisdom sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin sa araw na ito. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang mga salitang ito, Diyos, maging ang pag-aaral po namin. Ikaw po ang manguna at Ikaw lamang po ang malugod. Salamat po, Ama, and sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Minsan pa, salamat po sa bawat isa na patuloy na nagkakaroon po tayo ng panahon para makapag-aral po ng salita ng Diyos. So katulad po ng nabanggit ko, gusto ko lang pong i-discuss sa inyo yung nasabi na great advantages. No, bilang mga Kristiyano na tayo tumanggap sa ating Panginoon, meron palang kalakip na advantages ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging tao na kung saan nakatanggap po sa ating Panginoon, tinanggap po si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Katulad din po ni Paul, siya po ay nakakilala sa ating Panginoon. At nung nakilala siya, di ba po, all the way to the road of Damascus, doon po niya nakilala ang ating Panginoon at doon nagbago at simula doon nagbago ang kanyang buhay. At sa mga salitang pag-uusapan po natin, especially in the book of Romans, doon po natin makikita yung transition
na sinasabi po ni Paul. At hindi po ordinaryong tao si Paul, siya po ay may katungkulan in Romans, at siya po yung kauna-unahang sabing ganon, taga-usig, no? ng mga Kristiyano nung araw, ngunit nung siya po ay nakakilala at na-meet niya ang ating Panginoon along the way to Damascus, doon po niya na-meet ang ating Panginoon at simula nun, nagbago po ang kanyang buhay. At habang nagbabago ang kanyang buhay, patuloy niya pong nakikilala ang ating Panginoon at patuloy niya pong minamahal. At sa pag-ibig po ni Paul, dito po niya nakita na sa sobrang pag-ibig at katapatan ng Panginoon sa kanyang kadakilaan, may iniwan pa lang mga advantages para sa iyo at para sa akin. So ito po yung pag-aaralan natin. It is in the book of Romans, sabi ganon, pinaalala po dito ni Paul, no? Kung tignan po natin in the book of Romans chapter 9, beginning verse 4 to 6. Ano pong sabi po doon? Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos, sabing ganon, ng karapatang maging mga anak, no? Binigyan ng karapatan para maging anak niya at ipinakita rin niya sa kanya ang kanyang kalawalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. Verse 5, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi, ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Praise God. So makikita po natin dito sa mga salitang ito na babahagi doon sa mga salitang ito yung tinatawag na advantages natin, our great advantage. Yung kumbaga, ikaw yung namumuro, no? Ang pagkakaroon po ng relasyon sa ating Panginoon ay may kalaki pong advantage o benefit at tayo po'y namumuro, no? Paano ko po ba nasasabing namumura? Yung sinasabing meron kang value added, no? Kapag ikaw ay merong sabing ganon advantage over others. Katulad lang din po, di ba, pa may mga membership privilege po tayo. Katulad po sa SM, meron tinatawag na SMAC o yung prestige card. At kapag meron ka po nun, may sarili kang lane, no? At kapag meron ka nun, you got to have a chance to use yung kanilang lounge, no? Doon po sa SM. So, kapag po meron kang privilege na sinasabi, yun din po ay advantage, no? So, sa atin, paano ba makukuha ang sinasabing advantage na ito? So, kung titignan po natin, ay sabi nga no, madami pong binanggit dito sa mga verses na ito si Paul. So, isa-isahin po natin, meron pong tinatawag na sabing ganon, 8 na list po dito si Paul, 8 advantages that form the identity of his people in history. So, madami po ito. Doon po sa loob ng Romans chapter 9, verse 4 hanggang 6. So may binanggit po siyang mga advantages dito bilang mga Kristiyano. So umpisahan ko po, number 1 ay yung sinabi niyang adoption, no? Adoption. Sabing ganon, sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya, no? That's in verse 4, no? Sa mga unang talata, sa mga unang mga salita, binabanggit dito na sila ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ito yung tinatawag na adoption dahil sa totoo lang, hindi po tayo direkta na descendant po ni Jesus o from the clan of David and Jesus, no? So, dahil si Jesus hindi naman nagkaroon ng anak, di ba? Kaya po wala tayong direct descendant, no, sa ating Panginoong Jesucristo. Only spiritual, but the physical descendant, hindi po tayo, no? But thank God, tayo po ay binigyan. Dahil po doon, binigyan po tayo ng karapatan para maging anak ng Diyos. So, meron tayong tinatawag na adoption. This is our right. Sabi nga, no, adoption is the right, no?
is the right of starting point. No? Sinasabi po dito na tayo po ay binigyan ng karapatan. You are given the right, no? Yung iba nga yung sasabing binigyan ka ng right of way, no? Binigyan ka ng tamang sabing ganon ng karapatan, no? Na mamuno o karapatan na mag-organize o karapatan na sabi nga ganon authorized, no? Na mag-transact. Yan. O, binigyan ka ng karapatan. Yan, meron tinatawag na special power of attorney. And it is giving you the right, no, to execute certain procedures, no, or di kaya execute the documents, no, written documents. So, ganun din po ang ating katauhan sa harap po ng Panginoon. Nung tayo po ay nakatanggap sa Panginoon, technically, hindi po tayo mga anak ng Diyos. Tama po ba? No? Binigyan lang po tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At paano po nangyari yon? Kung tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, God is giving you the right to become children of God. No? So, sabi doon sa John chapter 1 verse 12, dito po pinakita na sabing ganon na binigyan tayo ng karapatan para maging anak ng Diyos. Dahil sabi nga ganon, hindi lahat ay mga anak. Sabi dun sa verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Only those who believe, sabi nga, at tumanggap, sabi nga, lahat ng tumanggap at sumampalataya, those who accept and believe na sa ating Panginoong Jesucristo ay binigyan ng karapatan para maging anak ng Diyos. So, our first privilege is the adoption. No? Tayo po ay naging anak ng ating Panginoon. Sa pangalawang bagay naman po ay yung tinatawag na divine glory. Divine glory. No? Ano po ba ito? Ito yung pwede nating tignan na sinasabing Shekinah glory. No? Yung Shekinah glory, the Old Testament. Sabi nga nun, glory probably refers to the Shekinah, the visible symbol of the sovereign God. Sabi nga nun, God's authority and power as a shining presence in the Old Testament. So, ito po yung sinasabing Shekinah glory. Saan po ito makikita at paano po ito demonstrate? Paano natin masasabi that it is the Shekinah glory of God? Kung if we look at Exodus chapter 13, verse 21, ito ay pinakita, ito po ay tungkol sa sinasabing Shekinah glory na ginabayan po ang bawat Israelita sa umaga, sabing ganon, there are pillar of clouds at sa gabi, pillar of fire. So ito po yung naggabay sa mga Israelita nung habang nandun sila sa wilderness for 40 years, no? Kaya ang pag-ibig at ang kaluwalhatian ng Panginoon ang gumabay po sa mga Israelita. Pero kung tignan po natin, let's check po in the book of Exodus chapter 13, beginning verse 21 and 22. Sabi po doon, glory to God. Sige po, basahin po natin 21 to 22. Sa kanilang paglalakbay, araw, gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging hayop na tumatanglaw sa kanila. Verse 22, laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. So ito po yung sinasabing pillars of clouds and pillars of fire nung sila po ay ginagabayan ng Panginoon. That is the presence of God when they are in their journey. Kaya po ang Panginoon at marami pa pong manifestation of God's glory. Pero sa katotohanan po sa panahon ngayon, paano ipinapakita ang God's glory? No? Hindi katulad ng Israel, nakikita nila physically because there are pillars of clouds and sabing ganon, pillars of fire at that time. So ngayon, paano natin makikita yung sinasabing glory of God? To see God's glory today
any person can look to Jesus Christ. And that is the glory of our God. That is Jesus. So, sa panahon ngayon, ang gabay po natin, nakatulad ng gabay ng mga Israelita nung Old Testament, it is Jesus. It is Jesus in this time, no? So, siya po ang nararanasan nating kaluwalhatian. Sabi po doon sa ating text, kung babalikan po natin in the book of Romans, glory to God. Anong sabi po doon sa ating text, no? Una, binigyan ng karapatan. Pangalawa, ipinakilala rin niya ipinakilala, ang hirap po sa Tagalog, pasensya na, ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. So that is the second one, the divine glory. So the advantage of a Christian, we will have the opportunity to experience the glory of God through our Lord Jesus Christ. So, yun po yung napakagandang elemento, no, na ang bawat isa po sa atin, kung tayo po ay patuloy na nagpapasakop sa ating Panginoon at patuloy na nananampalataya, naroroon po na mararanasan po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. That's the second one. And the third one, praise God, the third one, ang sabi dito, covenants, no? Covenants. Sabi nga, God initiated and established His special relationship to His people through covenants. Paano po sinabi doon? Balikan po natin yung ating text. Ang sabi po doon sa mga sumunod na mga talata, doon po sa verse 4, ano pong sabi doon? Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. So, there is what you call covenant sa mga anak ng Diyos, katulad ng hinirang ng Panginoon ng mga Israelites. Nandoon po nag-umpisa na nagkaroon po ng covenant ang Panginoon sa kanyang mga anak, sa mga Israelita. So, posible po na at that time pinakita po ng Panginoon that there is an agreement between God and yung hinirang niyang mga anak na walang iba kundi ang mga Israel. So, doon ipinakita na sabing ganon, merong covenant ang Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? Praise God. So, anong sabi po doon? Ipinapakita po dito ang sinasabing relasyon ng mga descendant po ng ating Panginoon from Abraham, Isaac, and Jacob. So the promises of God from the time of Abraham hanggang the time of Jacob still remain. So, di ba? Kaya po from the God of Abraham, Jacob, Isaac, and Jacob, nananatili po ang promise ng ating Panginoon because God has set covenant from the time of Abraham. Paano po natin nakita yon? In Genesis chapter 12. Tignan po natin in the book of Genesis chapter 12. Beginning verse 1 and 2. Anong sabi po ng Panginoon? Ang sabi ng Diyos kay Abraham, o nung dati ang pangalan pa niya ay Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa iyo. Verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. That is the promise of God to Abraham, no? At ito po ay nagmanifest hanggang po sa generation ni Isaac na anak ni Abraham, hanggang sa generation ni Jacob na kung saan anak siya ni Isaac. At mula sa lipi ni Jacob, merong tinatawag na 12 tribes. Ito yung 12 anak ni Jacob. So tingnan po natin in the book of Genesis, no? Chapter 28. At dito po natin makikita kung paano naisalin yung sinasabing covenant na ito mula pa noon. Sabing ganon in verse 10 hanggang verse 15 ng chapter 28. Anong sabi po doon? Umalis nga si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog.
Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na naabot sa langit at nagmamanik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh. Sa tabi niya, wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac, at ang lupang ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa." Sabi po sa verse 15, "Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Ang Diyos po mapagpala sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Di ba po napakabuti po ng Panginoon? Imagine nyo yung generation from generation to another generation up to the fourth lineage of Abraham. Ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Kung ano po yung ipinangako kay Abraham noon, di ba, pararamihin niya ang kanyang lahi. The same promises and the same covenant coming from Abraham to Isaac and to Jacob. At this moment, this is God talking to Jacob, no? In chapter 28 of Genesis. So makikita po natin doon na simula, kung babasahin natin ang book of Genesis, when we start in the book of Genesis chapter 12, that is the promise and the covenant of God to Abraham. Towards the Genesis chapter 28, no, ipinakita po ng Panginoon ang kaganapan ng at ang kabutihan niya, no. Ang napakaganda po ng Panginoon dahil naka-chronicle po lahat ng mga instant, no, at naka-pattern, no, ang lahat ng mga ginagawa ng Panginoon. Ito'y base sa kanyang plano. Napakaganda po ng plano ng Panginoon. Imagine nyo, in a human understanding, I would believe na hindi po ito kakayanin. Ngunit salamat po sa Panginoon, ang Diyos po ang nag-orchestrate lahat po ng mga planong ito. Kaya po marami pong author ang sumulat ng Bible At sa bawat generation at sa bawat panahon na ito'y sinusulat, ang mga authors po ay hindi po magkakasama o magkakakilala personally. At ito'y mga generation of another generation for more than 400 years. But I thank God dahil napakabuti po ng Panginoon nang ipanapakita niya ang istorya ng buong Bible mula sa unahan hanggang po sa katapusan. At ang lahat ng ito, it points out to Jesus. Di ba po napakabuti pong isipin na lahat ng ito'y nangyayari. At kung sa buhay po natin, I do believe God has mapped out great things in our life. Kaya po niya sinabi in Jeremiah chapter 29 verse 11, na sabing ganon, "I have plans for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you a future, no? And a hope," di ba? Kaya po sa buhay po natin, huwag tayo mag-atubili dahil ito po yung mga sinasabing covenant ng Panginoon sa iyo at sa akin. Di ba? Ang ganda? Napaka po ng Panginoon. It has a great advantage. Praise God. Sa verse sa ika-4 naman po na advantage ay tinasabing receiving the law. Receiving the law. Sabing ganon, salvation is by grace through atoning work of Jesus. Sabing ganon, not only by keeping the law. So, ito'y may kinalaman, sabing ganon, the law shows God, sabing ganon, God's people, His character. Mula po dun sa batas, no? O sa kasulatan na sinasabi dito, pinakita po ang character ng Panginoon sa mga anak niya. And sabing ganon, how they are to live and pointed forward to Jesus Christ. So, kinailangan po na gawin ng Panginoon na i-translate ang lahat ng nasa book into a law, no? Ito as scripture, para ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng pagkaalam sa naisin at karakter po ng ating Panginoon. Because time in memory, generation to generation, hindi lamang po isang dekada ito, hundreds of years, thousands of years ago,
ay patuloy na pinaglalakip-lakip po ng Panginoon. Ang lahat ng ito in our connection from this time to the previous New Testament or Old Testament time still connects because it is Jesus all throughout. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. No? Kaya po, napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. If we look at Romans chapter 7, pinapakita po dito yung tinatawag na, sabing ganon, law. Na sa ating makikita po natin in Romans chapter 7 verse 12. Ano pong sabi doon? Glory to God. Kaya nga, banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. So, ang mga kautusan na sinasabi po ng Panginoon dito, yung sinasabing law, it is to our own advantage because this is the Word of God. And the Word of God gives us the character of Jesus so that we would know who God is in our life. No, napakabuti po ng Panginoon. Kaya po sa bawat kasulatan, doon po niya ibinigay, sabi nga, that we receive all this law, that we receive ang lahat ng mga kautusan na ito at ang mga kautusan na ito ay banal, matuwid, at mabuti. So, for those na tayo po ay makasusunod doon sa kasulatan ng Panginoon, dahil tama lang po, dahil ang kautusan niya ay, sabi ganun, matuwid, ang kautusan niya ay mabuti at banal. So, saan ka pa? Diba? Kapag tayo ay marunong sumunod sa Panginoon, mas mararanasan natin ang kabanalan ng Diyos, ang katwiran ng Panginoon, at ang kanyang kabutihan. Kung kaya't sabi niya ganon, kung marapat nating sinusunod ang kanyang kautusan, at habang patuloy po nating tinanggap ang kanyang kautusan, dito po mapaparangalan ng ating Panginoon, pagkat siya po ay banal, matuwid, at mabuti. Amen? Praise God. At panglima po, yung sinasabing temple worship. Temple worship. No? Balikan po natin muli ang ating text in chapter 9. No? Paano sinabi po doon? Balikan ko lang po yung sinasabing receiving the law. Ang sabi doon sa mga sumunod na talata, sabing ganon, sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kasulatan. No? Binigay din ang kasulatan. Kung ipagpapatuloy natin, ang tunay na pagsamba. So, sa ang advantage din po natin ay yung binigay sa atin ng Panginoon ang tunay na pagsamba. Ibinigay sa atin kung paano ang tunay na pagsamba. Sabi po sa Book of John, sabing ganon, God is looking for a true worshiper that will worship Him in spirit and in truth. And that's why God, through His Son, Jesus Christ, show us the true worship, no? Kaya po dito sa tinalaga sa atin bilang mga nakakilala, our advantage is that nalaman po natin ang totoong pagsamba sa isang Diyos na makapangyarihan. Amen? Ano pong sabi doon? Israel's worship taught the seriousness of sin and the greater grace of God, no? Kaya po pinakita dito kung paano ang tunay na pagsamba ay ang makita mo talaga ang iyong kawalan sa harapan ng Panginoon at patuloy mo siyang sinasamba dahil higit sa nararamdaman mo ang pag-ibig niya, yung sinasabing greater grace o yung sinasabing we don't deserve the grace of God, no? Yung kahabagan ng Panginoon, hindi natin deserve yun. Pero higit doon ang kahabagan ng Panginoon kasi ikaw at ako ay nakaranas ng kapatawaran ng Diyos, ikaw at ako nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya mas higit doon, ano? Mas higit po na nararanasan natin yung sinasabing kapangyarihan ng Panginoon, nararanasan natin yung sinasabi ng Panginoon dito, hallelujah, yung totoo at karapat-dapat na pagsamba sa Kanya. No? Without us knowing our God at hindi natin kilala ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po natin malalaman kung ano po ang totoong pagsamba. Kaya po isa pong pagpapala sa bawat isa na tayo po ay nakapasasamba sa ating Panginoon sa Espiritu po at katotohanan. Pang-anim, promises. So, ano po yung promises? Ang sabing ganon, promises in the refers to the Old Testament promises of salvation through the Messiah.
no? 'Di ba meron doon na kaya po maraming tao in the Old Testament na talagang alam nila na may darating na Messiah. Ito ay nagkaroon ng katuparan nung ito po ay nasa Old Testament time when Jesus is declared as the Messiah, no? Sa atin, it is a promise, no? It is a promise that has been fulfilled, no? At ang bawat isa po sa atin ay naging benepisyaryo nung promises ng Panginoon noon na si Hesukristo ang Messiah, ang tagapagligtas. Kaya po tayo po mga benepisyaryo, no? Kapag pag tinasabing ang tawag yan? Benepisyaryo, tayo po wala masyadong effort. Pero you have given the right na to claim such benefits, no? Posible po na kapag ikaw po ay may insurance, ikaw ang payer at meron kang sabing ganon, na-insured mong mga anak, sila po ang benepisyaryo ng policy na yon. So, wala naman silang ginawa, nagkataon lang sila po ay anak. Sa atin po bilang mga Kristiyano, tayo po ay sabing ganon, hindi nagpagod sa ating kaligtasan, pero tayo po ay nireguluhan ng Panginoon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Hesukristo. At ngayon ay merong regalo, di ba? Benepisyaryo ka. At ikaw rin po ay benepisyaryo ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba hindi ka nagpagod? The only thing that you have done is just humble ourselves before God. Tanggapin po ang ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Napakabuti po ng Panginoon, no? Kasi kung noong Old Testament po tayo, ang hirap po ng maka-claim sabing ganon, ng kaunawaan o makapag-claim ng tinatawag na kaligtasan o kapatawaran mula sa kasalanan. Ang dami pong sin offering, di ba? Ang daming ginagawang ceremony. But nevertheless, God is so wonderful that today we are a beneficiary of Jesus Christ. Amen? Praise the Lord of His promises na nakita po natin ang kabutihan po ng ating Panginoon. Pang-pito po yung tinatawag na patriarchs, no? Itong po mga patriarchs nito, ito yung sinasabi na yung mga lineage ng bawat pamilya. Nung araw, ang tagapaguna po sa isang pamilya ay yung asawang lalaki o yung pinakamatandang lalaki sa buong pamilya. Siya ang head of the family. So, ito po rin ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin na tayo po ay naging benepisyaryo nung sinasabing patriarchs, no? Dahil sabing ganon, it is in the time of Abraham, of Isaac, and of Jacob, no? Na nakita po natin, pinakita po ng ating Panginoon kung paano niya dineliver ang mga Israelites, kung paano niya ginaid ang ating mga kapatid na Israelita for 40 years in the wilderness at kung paano niya pinagpala ang mga Israelita. No? Napakabuti po ng Panginoon. It's not only in the generation of Abraham but towards Isaac and towards Jacob and to the lineage of David and Moses until the lineage of Jesus Christ. Now we are the beneficiary of the lineage of Jesus Christ. No? Napakabuti po ng Panginoon dahil mula po dito nakita po natin ng generation to generation. But I just want to emphasize, ng panahon po ng tinatawag na patriarchs, makikita po natin na merong mga Israelites, no? Meron pong sinasabing Israelites, no? Hindi po lahat ng mula sa mga lipi ng mga Israel ay tunay na Israel na sinasabi, o tunay na mga Israelites o tinawag ng ating Panginoon. Kung hindi, as we describe it in the Word of God, sabi nga ganon, not all born as Israel were among God's faithful covenant people. Hindi lahat po. Sabing ganon. Therefore, God's word that had not failed, for not all who are descendants from Israel are Israel. Hindi po lahat. Ano pong sinasabi dito? Sabing ganon, the first Israel refers to Jacob. Di ba po tinawag si Jacob na Israel? So, siya yung unang Israel. At mula sa lipi niya, sabing ganon, makikita po natin
Ito po ay si Jacob lipi ni Abraham dahil siya po ay grandson ni Abraham. At sabi nga ganon, kung saan siya po ay pinangalan ng Israel, no? Si Jacob. At doon po sa pangalawang Israel na sinasabi ay yung sinasabing refers to the believing Jews. No? Sabi nga kanina, hindi lahat ng Israel ay mula sa lipi ng tinatawag na Israel ng Panginoon o Israelites na sinasabi or called out ones of Jesus or called out ones of God na sinasabing Israel. But only those, sabi nga ganon, believing Jews. So sila po yung naging parte ng sinasabing Israel or the people of God. Sabi ganon, the true Israel of the Old Testament faithfully look forward to the Messiah's coming. They believe in Him whom they did not yet known. And that is what we call true Israel. Sabi nga ganon. So sa ating buhay, yun lamang pong nanampalataya, yun lamang pong sabi nga na naniniwala, no, sa ating Panginoong Yesukristo ay dineclare ng Panginoon bilang mga true Israel. So sa ating buhay, having a patriarchs nung simula kay Abraham, Isaac, and Jacob, pinakita po dito ng Panginoon na bilang lipi, kung tutos wala po tayong direct lineage and imposible po na yung magiging Israelites, no? Pero dahil po sa pag-ibig ni Jesucristo, tayo po'y ginawang kanyang mga anak, no? Praise God. Ano pong sabi doon sa ating verse? Balikan po natin in Romans chapter 9, ano? Anong sinabi po doon in verse 5? Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka, no? At tungkol sa kanilang pagiging tao. So ipinakita po dito na mula po sa, sabing ganon, sa lipi ni Abraham, na tayo po ay generation to generation na ipinakita po ng ating Panginoon ang tinatawag na patriarchs, no? Pinapakita lang po dito ng Panginoon na hindi po lahat ng tao ay kabilang sa tinatawag niyang true Israel. Only those under the lineage of Abraham, Isaac, and Jacob, and towards the lineage of David and Jesus Christ. And those who believe in Jesus Christ, doon po nagsimula ang connect natin. Nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoon, tayo po ay naging anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos ay tinatawag na true Israelite who believe in Jesus Christ, who are the believing Jews or the believing people of God. No? Praise God. So, sige, puntahan po natin yung pinakahuli, yung sinasabing Messiah's human ancestry. Sabing ganon, dito natin pinapakita yung sinasabi ko na kanina, yung all advantages pointed out to our Messiah, walang iba kundi si Jesus Christ. So overall, tayo pong lahat, simula po ng lahat ng mga advantage na nakikita natin, all these things are connected and interconnected together towards the end, and the end is pointing to Jesus Christ. And all the more that we know Jesus and accept Him as our Lord and Savior, all the more that we can gain that advantage in our lifetime. Amen? Kasi ito po yung naisin ng Panginoon. As promised, God sovereignly moved from history to perfectly time His birth from Abraham's lineage to the sabi nga nun, lineage to bless the world. Yun po yung kung saan si Jesus Christ ay nagpala sa buong mundo dahil through His blood, ang lahat po ay merong pagkakataong mabago, ang lahat po ay mayroong pagkakataon mapatawad, ang lahat po ay pwedeng magkaroon ng salvation. Only and only who believe and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? Praise God. Sabing ganon, you must believe in Jesus Christ. If you do not have this confidence in Jesus Christ, take this time. Take this time to come before God. Accept God. Accept Jesus as your Lord and personal Savior. And believe in the Lord Jesus Christ, then you will be saved. Tanggapin mo lamang po ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, bilang Diyos, bilang Panginoon ng buhay mo. At ito ay magsisimula na tayo po ay magiging
kalakip sa benepisyo po ng ating Panginoon. Amen? Praise God. At I do believe that everybody ay nagkaroon po ng pagkakataon para matunghayan yung sinasabing advantages, our greatest or our great advantage na tayo po ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon at